Yan. Start na yan. Yan. Isang mapagpalang hapon po ang akin pong bati sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong subject na Project Apollos or Apollos Project. Pero ito po Project Apollos. Parang tinignan ko siya sa Oplan Apollos. So, yan po yung atin pong Tingnan natin sino ba si Apollos, Ano ba yung aral na pwede po natin malaman sa kanya at anong connection ito sa mga Kristiyano ngayon at higit sa lahat sa mga pastor, sa mga man of God. Sige po, tayo po ay minsan pa humingi ng gabay sa Panginoon. Sabi ko na mag-pray. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na patuloy po kami na mag-aaral na iyong mga salita. Nawa aming mga mapapakinggan, Panginoon, ay tumimo sa aming puso at isip. At ingatan niyo rin po, Panginoon, kami sa aming pag-uwi, Panginoon, maging sa aming tagapagturo. I-bless niyo po siya, Panginoon, Lord God, na maayos ng pangangatawan, ng knowledge and wisdom, Panginoon, Lord God, sa kanyang pagtuturo. Muli, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. The Apollos Project. Basa nga po Acts chapter 18 verse 24 to 26. Ano po ang atin pong makikita diyan? 18:24. Dumating sa Efeso sa Hudyong nagngangalang Apollos, siya'y taga Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig sa nangangaral at pagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Siya'y buong tapang na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo na marinig ang mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos. Siya'y sinama nila sa kanyang bahay at doon pinaliwanagan ng mabuti tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman tungkol sa daan ng Diyos. Amen. So, ang Diyos po ang siyang magpala ng kanya po mga salita. So, dito po yung sa English version nga, sabi roon, now a Jew named Apollos. Isa siyang Hudyo, Ang pangalan ay Apollos, an Alexandrian by birth. So, sabi roon, an eloquent man. Pag sinabing eloquent man, ano yun? Magaling magsalita. Magaling magsalita. Tapos sabi niya, he came to Ephesus and he was mighty in the scriptures. Magaling na magsalita, marami pang alam sa Biblia. Marami pang alam sa salita ng Diyos. So kailangan ganyan tayo, para tayo po ay maging katulad ni Apollos. Tapos inilarawan po siya pangalawa sa verse 25, this man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he was speaking and teaching accurately the things concerning Jesus, being acquainted only with the baptism of John. So meron pa siyang limitasyon, Ang kanyang kaalaman hanggang kailan lang? Hanggang sa baptism of John, At sa verse 26, and he began to speak out boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained him the way of God more accurately. Nung mapakinggan ni Aquila at saka ni Priscilla at ni Aquila, yung kanyang pangangaral, anong kanilang ginawa? Inimbitahan o isinama sa kanila at ipinaliwanag pa. They explained him the way of God more accurately. In other words, si Apollos, they can explain
the way of God, pero hindi po siya kulang pa. Diba? So yun ang dapat po natin makita. Si Apollos, in spite na eloquent man, he was mighty in the scriptures, but in reality, katulad natin, marami pa po tayong hindi alam. Amen? So, kailangan pa natin talagang mag-aral. Diba? Sabi nga ng 2 Timothy 2 na binanggit natin kanina, 2 Timothy chapter 2 verse 15, isa pa yun, nasabi ron, study to show yourself approved unto God, a workman who need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen? So, mahalaga po yung rightly dividing the word of truth. Kaya nakakatulong po yung tinatawag na pag-aaral. Siyempre, nag-aaral ka, sandal ka kay Holy Spirit. Amen? Hindi naman po pwedeng sasabihin mo kay Holy Spirit, Holy Spirit, sandal na lang ako sa iyo, hindi na ako mag-aaral. Bahala ka na. E, di ba yun? So, may bahagi si Holy Spirit, may bahagi ang tao. Yung bahagi natin, gampanan natin. Hayaan natin, gampanan ni Holy Spirit ang kanyang bahagi. Amen? Sabi nga, open our manual, two of Paul's well-known converts were Priscilla and Aquila. They went with Paul to Ephesus, where he left them behind to carry on the witness in the synagogue. One Sabbath day, they were surprised to hear a visiting Jewish teacher, and his name was Apollos, preach many of the truths that they themselves believed and taught. But as they listened, nung napakinggan daw po ni Priscilla at ni Aquila yung pangangaral ni Apollos, they noticed that his preaching had some problem. Amen? So, nung ako ay umattend ng WNTC, actually, ako ang lecturer kinabukasan. So, nung gabi, napakinggan ko nag-preach yung isang bishop doon. Siya yung nag-preach sa kanilang yung gabing gawain. So, with boldness naman, malakas naman ang boses. But the problem, may kulang. Ano po? At nakita ko ang preaching niya topical. At hindi lamang topical, more on kwento. Tawag doon, kwentology. Diba? So, para preachimony. Diba? Mga ganyan. And that is the reality na kinasanayan ng maraming mga pastor. More on topical. Taken from these verses, another verse, another verse, another verse. From Genesis to Malachi to Matthew to Revelation. Diba? So, para sa akin, sabi nga, hindi naman ako nagsabi nito, when you preach topical, immediately, pagbaba mo ng pulpito, repent. Sabi ng isang yan Inuulit ko lang yung kanya sinabi. So, bakit? Kasi, madalas po, pagka-topical, kasi yung taas ang dinidepensa mo yung topic sa itaas. Salvation, like for example, wisdom, so, grace, di ba? Yung ganun. Kukunin nyo from different passages. Mabuti na lang kung kinukuha from different passages. Yun nga, yung iba, puro kwento. Kwento, walang kwenta. Tandaan po natin, yun nga wala pong, ang makapagbabago po ng buhay ng tao, Word of God. Yung Word of God, na na-interpret properly. Kasi pag binibitawan mo ang Word of God na interpreted properly,
Pag binabato mo yan, sabi po ng Hebrew 4:12, higit pa sa tabak na magkabila ay talim. Tagus sa kasukasuan hanggang sa utak sa buto. So, very powerful po ang salita ng Diyos. Makapangyarihan yan. Kaya lang, yung salita ng Diyos na very powerful, sometimes, kinukulangan ng kapangyarihan dahil nga, yung pong tagapangaral sa mga nangangaral ang problema. Lalo na wrong interpret ka, wrong interpretation. Di ba? Pag mali ang interpretation mo, it affects your homiletics, your homily. Kaya maraming mga pastor takot mag-preach ng online. Baka mabash. Di ba? Dahil pa ng basher yan, di ba? Medyo babagyuhin ka ng mga ano dyan. So, ang aklat na magagawa, si Dr. Lucas ang siyang author, di ba? Here's how Dr. Luke described their encounter. Sabi nga, meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. Pinakilala siya. He was a learned man. Pag sinabing learned man, may pinag-aralan. Di ba? Graduate na secular. Pasado tayo? Di ba? He was graduated from secular. Ano pa? With a thorough knowledge of the scripture. Tayo, ang ganda ng kanyang katangian, di ba? May malalim na kaalaman sa salita ng Diyos. Graduate sa secular. He had been instructed in the way of the Lord. Naturuan daw po ng mga daan ng Panginoon. Ito pa, ang ganda sa kanya no? Apollos, sabi nga, he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately. So, magaling siya magsalita. Di ba? He knew only the baptism of John. Dito yung limitasyon niya. He knew only until the baptism of John. Sino ba si Apollos? Ano pagkakilala niyo kay Apollos? Sino siya? Hindi po siya original na disciple o hindi po siya kasama sa mga una. Bunga na lamang po siya ng pangangaral ni Paul, di ba? Kaya actually tatay niya sa pananampalataya si Paul. Di ba? So, limitado yung kanyang kaalaman. Pero pag inalam mo kung sino si Apollos pala dating disciple ni John the Baptist. Nalalaman natin mamaya yun. Nung pugutan ng ulo si John the Baptist, nagtago sila. Nagtago. So, dahil nagtago, natin lang kung saan nagpunta, hindi niya na inabutan ang ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo. No? Lalo na yung pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi niya, wala siya doon. Hindi niya alam yun. Nasa ibang area sila, nasa ibang lugar sila. Ito na lang, na-encounter na lang ni Paul. Okay, balikan ko, no? So, he began to speak boldly in the synagogue. Kasi nga Jew siya, di ba? Guro din siya. Kaya he can speak, di ba? Boldly in the synagogue. Tapos when Priscilla and Aquila heard him, anong ginawa nila? They invited him to enroll. Doon sa kanilang paaralan, parang gano'n, no? They invited him to their house, to their home, and what happened? They explained to him the way of God more adequately. Diba? Kung kayo si Apollos, no? Nung imbitahan ka ni Priscilla at ni Aquila, di ba? Diba? Papaturo ka ba? Di ba maraming mga pastor ngayon invite mo alam ko na yan. Matagal na ako sa ministry. 20 years na ako sa ministry. Kaya kayang-kaya ko na yan. Sagot yan ng mga all-knowing na pastor. All-knowing. Di ba?
Pero sabi ko nga sa inyo, tagal na ako nagtuturo sa Bible School, biyaya ng Panginoon. Nakagraduate ako ng Doctor of Ministry, na PhD. Pero personally, ang dami pa po kong hindi alam. Personally, dahil pa akong gusto malaman. Kita mo, no? Tagal mo na natuturo, pero yun pala habang nag-aaral ako, natututo ako. Di ba? Kaya, ang problema sa iba, wala pang natapos. All-knowing na. Ang sabi ko, Bishop, legal knowledge. Ayun naman. Ayun naman pa to, di ba? Oo. Tignan nyo, habang nag-aaral kayo, lalo ninyo makikita yung sarili nyo, ang dami pala akong hindi alam. Ang dami pa pala akong dapat malaman. Which is, nung wala ka sa schooling, kala mo alam mo na. Kala mo okay ka na. Pero ang realidad nito, kakapusin ka na ituturo mo. No? Kaya, maganda ang spirit ni Apollos. Matalino na siya. Secular graduate na siya. Alexandrian pa siya. No? Wala ka na no? Pero, nung yayain ni Priscilla at ni Aquila, no? Para turuan, nagpaturo naman. Di ba maganda espiritu? May humbleness. Teachable. Kasi mahirap kasi may mga kahit mga leaders natin kung minsan graduate naman ng secular, hindi naman teachable. Di ba may mga ganun tayong member, di ba? Ayaw magpaturo. Kampante na. Gusto ikaw paturuan yata. Di ba? Okay, sabi, Apollos was an exceptional man in many ways. Diba? He came, from Alexandria. Amen? Ano ang Alexandria? Ang Alexandria, it is a center of education and philosophy. Diba? Pilosopo Tasyo pala ito si Diyan siya galing. Sabi nga doon, he was a learned man, which signifies that he was an eloquent man who possessed great skills in Greek rhetoric. His fluency coupled with his thorough knowledge of the scriptures. Kaya iba talaga meron kang malalim na pagkakilala pagkaalam sa salita ng Diyos. Lalo ka nagiging fluent kasi alam mo sasabihin mo. Pero kung indusente ka sa salita ng Diyos, kakapa ka rin kung ano sasabihin mo. At dahil diyan, made him a powerful preacher, expounding the word in convincing, convicting, and confirming way. Yan, matindi, convincing na, Meron pang convicting at saka confirming way. However, his teaching was limited only to the facts about the ministry of John the Baptist. He knew the preparing of the way of the Lord, but not the way of the Lord itself. And of course, but not the Lord itself. He knew, the preparing of the way of the Lord. Kasi nabutan niya yung preaching ni John the Baptist Repent, di ba? For the kingdom of God is at hand. So, yun ang So, Apollos' message was incomplete. Ba? Kulang. Yan ang dapat natin makita. Marami pa po tayong dapat na malaman. Yeah. Apollos knew about the promises, but not about their fulfillment. Alam niya yon, yung pangako. Pero yung fulfillment, wala siyang idea doon. He knew nothing about Calvary. He knew nothing about the resurrection of Christ or the coming of the Holy Spirit in Pentecost. Wala po siya doon. Di niya alam ang mga nangyari doon. As a preacher, bilang tagapangaral, sino si Apollos? Apollos spoke with great fervor. Di ba? Kumusta yung ating pong speaking in capacity?
Diba? Minsan may nangangaral para si Kuya Cesar. Di ba? Yung malumanay na tapos Hinihili. oh, mahina pa. Parang so pag-uusapan din natin sa homiletics dito, yung ano ng word, mga tone, no? So, minsan naman kasi nagpe-preach puro high pitch. Yung mga preaching na high pitch. Atakihin ka sa puso doon kapag puro high pitch ka. Di ba? Ang preaching. Hindi rin masyado maintindihan kapag puro mataas. Oo. Oo, hindi pwede. O, di ba? Kapag puro buga ka na ng buga na mahirap yun. Merong panahon ng biglang tataas. Di ba? May dynamics. Oo. Halimbawa, nire-recite mo yung 1 Corinthians 15:58. Finally, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. May biglang. Pag meron ka dinidiinan, taas. Di ba? Always abounding in the work of the Lord. Pagka ganoon, hindi aantukin ang audience mo. Antukin man yan. Gugulatin mo. Yung public speaking, no? Kasi ganyan, tiyak yun kasi siya he can speak the word of God with boldness Di ba? Ito siya as a preacher, he spoke with great fervor. He had the passion to preach, but not the precision to preach. Meron siyang passion. Marami sa atin may passion. Pero precise ba? Di ba? He was not adequate at his proclamation. And so, when Priscilla and Aquila heard him, they privately instructed him. Privately instructed him. Ang maganda sa kanya, nagpaturo talaga siya. Amen? Apollos was just glad to have his mistakes rectified and his deficiencies made up. Di ba? Bibihira ka makakita ng ganyang klaseng tao. Di ba? No, okay sa kanya na siya ay ituwid, magpatuwid, nagpaturo. Di ba? At kung ano mga kakulangan niya, handa siyang magdagdag. Di ba? Ganun lang yan Sa subject po natin dito na hermeneutics, kailangan po natin i-set aside muna yung ating mga laman ng utak. Mga pre-understanding natin. Mga biases. Parang iigib ka doon sa balon na may dala kang timba. Di ba? Pagka nagpunta ka sa balon, may laman yan, lalagyan mo, aapaw lang. Matatapon lang yung dating laman, di ba? Kaya ngayon, empty muna. Di ba? Tanggalin muna ang mga pre-understanding, mga bias, kung ano man yung mga pagkaunawa natin diyan. Ngayon, after pag nag-aral tayo, kung ano ang pwedeng manatili, panatilihin. Kung alin ang dapat tanggalin, tanggalin. Okay sa inyo yun? Ngayon, bahala kayo kung ayaw niya tanggalin, no? Tuloy nyo. Pero, hindi makakatulong. Okay? So, as a result, his preaching ministry became so effective that the believers in Ephesus highly recommended him to the churches in Achaia. Wow. Tingnan nyo, no? Nagpaturo, magaling na, nagpaturo pa. Turuan ng pantas, lalo magiging pantas. Di ba? Dahil natuto, lalo naging kagamit-gamit.
pinag-usapan na yung kanyang pangalan. Amen? He became a highly recommended to the church in Achaia. Wow. Gusto niyo yon? Yung highly recommended ka. Kasi pag-uusapan, alam niyo, sa totoo lang po, pag nabigyan ka ng pagkakataon mag-preach, magturo, pagbutihin mo. Once lang yun. Pag hindi na pagpala ang tao, huwag ka na umasa sa kasunod. Tama? Pag napagpala ang tao, umasa kami kasunod. Amen? Yun ang realidad niyan, sa totoo lang. Pag-uusapan ka na dun, paano ka nangaral? Pagdating ng anniversary nila, mag-uusap sila, I recommend Pastor so and so to become our guest speaker in our church anniversary. Hindi ikaw ang magpupush sa sarili mo. It depends upon your performance o your preaching capacity. Tama ba? Di ba ang ganda ng ganon? Ikaw yung highly recommended to become our guest speaker, highly recommended to become our seminar professor, yung mga seminars. Amen? So, natuwa nga ako doon sa akin yung mentor ko dati. Sabi niya, Bishop, utang na loob ko sa iyo to. Bakit naman? Actually, kinikilala ko yung pag-mentor mo sa amin, pagturo mo sa amin. Ngayon po, siya po ay highly recommended na doon sa kanilang mga seminars na ginagawa. Amen? Masaya ako. Personal, masaya ako na binabalita niya sa akin to, inukwento niya sa akin. Diba? May bunga yung mga nagipagtuturo natin. Yung mabalitaan ko kayo na kayo yung recommended o kayo yung mga speaker na dyan. Amen? Yun po, yun ang kagalakan. Kaya nga, ng tagapagturo. So, yun na, as preacher, today, we have pastors and lay ministers of the word who need to be trained in what the preaching task involves. Amen? Sa panahon daw po natin, andyan ang mga pastor, andyan ang mga workers, andyan ang mga lay ministers na nangangailangan ng training. Amen? Pagtuturo, ganyan kahalaga po. Lalong-lalo na sa tinatawag na preaching and teaching tasks. Some need help in interpreting the word accurately. Amen? Nuulit ko, no? Napakahalaga kasi nito unang hakbang interpreting the word accurately. Bakit? When you interpret the word inaccurate, wrong interpretation, it affects your homiletics, your homily. Maapektuhan ang pangangaral mo. Pag mali ang interpretation mo, kaya dito pa lamang, interpretation pa lang, sure ka na. Accurate na yan. Tama yan. Upang pagdating ng pangangaral, kumbaga sa sure ka, di ba? Hindi ka matatakot. Tiyak ka na tama ang iyong ipapangaral. Maapektuhan po yun. While others in preaching the word adequately. So, this is what the Project Apollos is all about. It's for pastors and lay ministers of the word who desire to be trained in the development and delivery of expository sermons. So, gusto kong matuto kayo, masanay kayo to make an outline expository.
Mas safe po yan. Kasi meron pong iba-ibang mga sermon outline. Meron pong topical, textual, biographical, expository. No? Hindi naman masamang gumamit ng ibang mga ano. Basta siguraduhin mo, pag na-topical ka, kung wisdom ang pinag-usapan nyo, what kind of wisdom. Kasi minsan nagkakalabo-labo. Labo-labo talaga. Iba't ibang klase. Okay. So, dito, masanay tayong gumawa ng sermon na expository. Sabi nga, expository preaching, kilala niyo si John MacArthur? John MacArthur says, approaches the Word of God inductively, studies it exegetically, explains it expositionally, and applies it relevantly. O, di ba? Di ba magandang yung ano? Thus, this ministry aims to help preachers come up with solidly explained. No? Salungguhin tayo. Solidly explained. No? Vividly illustrated. And powerfully applied sermons. Amen? May God use this preaching seminar or teaching to help more pastors and lay workers become more like Apollos, growing in accuracy and adequacy in preaching the Word. Amen? Sa manual natin, there are 3 types of preachers. Ano yung unang types? Those to whom you cannot listen. Ano sa Tagalog yun? Those to whom you cannot listen. Yung hindi mo kayang pakinggan. Oh, yung ano yan, parang ayaw, di ba? Pangit pakinggan. No? Walang kwentang pakinggan. Bakit walang kwentang pakinggan? Kasi nga, walang dating ang pangangaral. Hindi relevant. Oo. Di ba meron ba kayo nakitang preacher na pag nagsasalita siya, parang hinahatak ang antukin? Kahit di kayo naantok, pag nagsalita na siya, parang pinaghehele ka. Bakit? Kasi nga, pangit pakinggan. Walang kwentang pakinggan. Di ba? Ano pa? Una yon. Pangalawa, those to whom you can listen. Sa Tagalog yun. Yung kaya mong pakinggan. Yung kaya mong Kaya mong pakinggan. pakinggan. Pwede mong pakinggan. Tatanggap-tanggap. Di ba? Pwede na. Nasa kaya tayo ron? Ayaw pakinggan? O pinagtsatsagaan na pakinggan? Wala kaming choice. Those to whom sabi na, you can listen. At yung pangatlo, those to whom you must listen. According to Haddon Robbins. Yung, Talagang makakapagpakinggan. Yung kailangan. nakapakinig na ba kayo ng ano, yung nangangaral? Parang, di, tumuyo ko, wala kang plano, parang tinatamad kang makinig. Pero nung nagsalita na siya, nag-i-intro pa lang, parang meron yata akong masasagap dito, Based on Di ba? Bigla nagkaroon ng curiosity yung nakikinig. Okay pa. Nagawa pa ng susulat pa yan. At ano? Those to whom you must listen. Amen? Doon tayo humantong dapat sa pangatlo. Di ba? Ayaw pakinggan. Pwede nang pakinggan. Parang pagtyagaan na lang pakinggan. O talagang kailangan mo pakinggan. Dahil meron ka mapapala. May aral ka makukuha. 3 lang yun, di ba? Ngayon, tayo may mga ngaral. Nasaan tayo? Number 1, number 2, number 3.
Di ba? Number 3 talaga. Doon tayo dapat, ano? Those to whom you must listen. Amen? Meron naman sa umpisa lang. Kasi, kumbaga, invited mo na pastor, kilalang pastor eh. Tapos nung tumayo na sa harapan, kinantahan ka na lang. May mga gano'n, entertainer. So, yun ang ano. Ganyan kalaga yung pinag-usapan natin ito. Okay. Ang tanong, which type would you want to be? Nandiyan sa manual natin, di ba? Alin dito sa tatlo ang gusto mo? Di ba? Siyempre yung pangatlo. Pero, sa ngayon, nasaan ka dyan? Number 1, number 2, o number 3? Kung gusto mo yung pangatlo, what steps are you taking to be the best? Di ba? To be the best preacher that you can be. Hindi mo pwedeng gusto mo lang yan. Tama ba? Gusto mo nga yan eh. Ayaw mo naman humakbang. Gusto mong tumaliw, ayaw mo naman Oh. So, kaya mapapaganda pa na po natin, di pa huli ang lahat. Di ba? Sa mga currently na nagpipreach na, pwede pa natin pagandahin yan. Di ba? Mag-develop pa yan. Sa mga magpipreach pa lang, ito po yung mga lesson. May the Apollos Project help you preach accurately and adequately. Sa accurate, tumpak, sapat. Ibig sabihin, correct in all details. Yan ang ibig sabihin nun. Pag sinabing tumpak, eksakto. Or successful in reaching the target. Amen? Successful in reaching the target. Tandaan po natin when you preach the Word of God. Katulad ni Jesus Christ. Si Kristo nangangaral dito sa grupo ng mga tao na ito. Amen? After niya mangaral sa grupo ng mga tao na ito, there is something miraculously happen. And from that current life situation, napupunta sila dito sa kabila. Yan, no? Changes. Kaya tayo bilang mga ngaral ng salita ng Diyos, ito yung target natin. Mga tao. From their current life situation, after na mag-preach tayo ng Word of God, aalis sila dyan. Nagbabago ang pananaw, magbabago ang buhay, magbabago ang mga teolohiya, magbabago ang way of life. Di ba? Hindi pa payag si Kristo na after niya mag-preach, dyan pa rin, ganun pa rin eh. Mangangaral sa may sakit, gagaling. Di ba? Inaalihan ng demonyo, lalayas ang demonyo. Nangangaral sa mga makasalanan, sabi niya, sin no more. Sin no more. Di ba? Sa iba nangangaral sa, mga pastor nangangaral. Anong nangyayari? Salim na sin no more, sin pa more. Tubugan. May power? Di ba? Tingnan niyo yung mga miyembro natin. Nababago ba? O palala pa. So, kaya maano yung natin, yung challenge, very challenging. Tsaka, ang dami na nga kulto eh. Dahil nga mali ang interpretation. Minsan pa nga dati ng tama, na mali pa. Di ba? So, kaya may very challenging po yung atin pong Si Apollos po, siya po yung tinatawag na potential for greatness. Amen. Apollos was potential to become great. Amen. So, sabi nga nagawan ko na isang sermon kasi naging tema ito sa Bible School.
Increase in learning is one of the key for greatness. Increase in learning is one of the key for greatness. Tama ba yun? Yun ang tema. Dito inahan natin yung title. Sige, lagay yung title, Potential for Greatness. That is the title. Ang tema, yun nga, what are the qualities for greatness? Nasa ilalim niya, increase in learning is one of the key for greatness. So, dami po mga quotation, ano? Sabi nga uli na isang quotation, studying is not a waste of time. In like manner that sharpening our axe is not a waste of time. Amen? Ang pag-aaral ay hindi pag-aaksaya ng panahon. Katulad daw po ng paghahasa ng palakol. Kasi depende po sa paghahasa o pagiging hasa. No? Kaya ang pag-aaral, paghahasa. Amen? Training yan. Di ba? Yun mo, katulad sa boxing, kailangan ni Manny Pacquiao na 4 na buwan na training. Disiplinahin niyo kanya sarili. Di ba? At magbabadya sa training niya yung tagumpay niya sa lona. 36 minutes lang. Kung matatapos pa yung 12 rounds. Di ba? Kaya kung hindi ka train, papalaot ka sa laban, what happened? Possible, casualty ka. Di ba? At marami po mga pastor ngayon na nagpipreach, mairaos na lang ang pangangaral. Wala na passion. Wala na yung kasiglahan sa pangangaral. Di ba? Marami mga pastor ngayon kinakapos kung ano tuturo. Di ba? So, ganyan kahalaga. It is more better to suffer hardship of learning for a while than to suffer hardship of ignorance for life. Another quotation. Kaya nga sabi mas mainam ang 1 taon na pangangaral na nakapag-aral kaysa 2 taong mangmang na pangangaral. Tama ba? 2 taon nga, mangmang na pangangaral naman. Mas mainam na 1 taon. Amen? So, tingnan natin yung qualities for greatness. The first quality for greatness is all about character. Character. Ano lang to? Extra sinasabi. Character. Ito yung katangian, katauhan, di ba? Pagkatao. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Pay close attention to yourself and to your doctrine. Amen? As you do this, you will ensure your salvation. Tingnan nyo. Bantayan mo ang sarili mo. Sa ministry, napakahalaga ng karakter. Amen? Kailangan bantayan ang sarili. Tama ba? So, yung sumunod po, competence. Character, competence. Ano kaibahan ng character sa competence? Ano sa Tagalog ang competence? Kakayahan. Kakayanan. Di ba? So, halimbawa, may kakayanan ka, competence ka, pero sablay ang character mo. May mga ganun ba? Malaking impact. Maraming mga magagaling. Tama ba? Marurunong. Pero, sablay ang karakter. Ano resulta?
pride. Mayayabang yan. Yung pong full of competence, pero sablay ang karakter. Di ba? Kaya marami pong ganyang mga ano. Basta nga po 2 Timothy 2:2. Second Timothy 2:2. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipinumuri sa mga taong makapagpapatiwalaan at may kakayanang magturo naman sa iba. Amen. So, ano po yung mga katangian diyan ng ng tinatawag na capable o yung tinatawag na may pag-asa na talagang pumalaot doon sa tinatawag na tagumpay sa ministeryo. Ha? Handang makinig. Oh. Ito yung mga taong malayo ang mararating. Diba? Malayo ang mararating. Una, teachable. Tama? Sabi ni Paul kay Timothy, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses. Meaning to say, may mentor si Timothy. Tama? Ang mentor ni Timothy, si Paul. Si Timothy, mentee. Di ba? Kaya sabi ni mentor kay mentee, anak, lahat ng natutunan mo sa akin. May aralan na nangyari sa kanila. Di ba? Meron learning from experience, learning from his life, learning from his teaching. Di ba? Kaya di ba nakikita nyo kapag madalas pag ikaw ang mentor, yung mga mentee mo, ginagaya ka. Bawa na lang, JIL. Paano mangaral ang mga taga JIL? Parang si Eddie Villanueva. Diba? Halimbawa na lang si Eli Soriano. Paano makipagdebate yung kanyang mga nanggagago, di ba? Kasi gano'n yung tatay nila, gano'n yung mentor nila eh. Di ba? Nagmumura, o huwag nagsalita, nanggagalaite, lumalabas yung mga rito sa... Tsaka nagsimula kayo sa maayos, paghiwalay ninyo, away, galit. Hindi na bate. So, yan teachable. Ganyan yung Ibig sabihin, laan magpaturo. Yung sumunod, able to teach. Di ba? Able to teach. Laan magpaturo, may kakayanan magturo. Di ba? Yun Ano pa? Faithful men. Di ba? Tapat sa Diyos. Siyempre, tapat sa kanyang mentor. Di ba? Tapat sa kanyang mga miyembro. Ang ganda ng kanyang karakter, So, competence minus character equals pride. Ang competence na sablay ang ugali, yabang. Papuntang kayabangan. Yung pangalawa, competence, may kakayanan. Halimbawa, may karakter ka naman, wala ka namang competence, pwede ba yun? May karakter ka, pero hindi ka competence. What happened to the ministry? It becomes paralysis. Diba? Hindi pwedeng puro bait lang. Marami na po tayo nakitang ganyan. Pumalaot sa ministry, magiliw siya sa kanyang mga miyembro, mabait naman siya sa kanyang mga miyembro, pero ang nakakalungkot, hindi siya competence. Diba? Marami mga ganyan. Ang ipinapangaral lang lagi, puro salvation. Puro salvation. Di ba?
So, mahalaga po yung tinatawag na pinagsamang character plus competence. Amen? Character with competence. Kasi pag competence ka, wala kang character, pride, no? May character ka, wala ka namang competence. What happened? Paralysis. Okay? So, competence, ibig sabihin, ability to do something successfully or efficiently. So, yun po yung kanyang ano. Nakiano lahat ito no? Meron bang karakter si Apollos? Meron Magandang character. Kasi siya no? Lang siya magpaturo no? May competence pa siya. Binabanggit ng Bible, may competence siya. Diba? Nasa kanya, learn man na siya May pinag-aralan siya, may thorough knowledge of the scripture pa. He can speak the word of God with boldness Kaya, yung sumunod na letter C, credential. So, ibig sabihin, qualification, aspects of background. He was a learned man. He came from Alexandria, and Alexandria was a center of education. So, yung tatlong bagay na ito. University belt na lang. Parang nasa kanya na. Parang UP, no? Alexandria. Alexandria, no? Center of education. Pag sa ibang bansa, ano yon? Anong lugar yung dyan? Center of Education ng Amerika? Harvard. No? Saan ka graduate? Kailangan ko lang. Harvard University. Huwag mo na si Miriam Defensor Santiago, di ba? Siya, UP College of Law yan Valedictorian. No, di ba? Eloquent ka magsalita No. Harvard University graduate yan. Miriam Defensor Santiago. Kaya very full of credential. Kaya lang, kulang pa rin. Yun na, kulang pa rin. John the Baptist lang. Yan, marami mga ganyan, Andiyan sa kanila parang yun nga, kumakatawan doon. Pero pagdating sa spiritual na aspeto, yun ang wala sa kanila. Amen? So, Pero po, Bishop, yung pastora namin, nagpapa-counsel sa kanya yung psychology teacher, professor. psychology, professor, Kasi nga, meron tayong sikreto. Nagano siya. Every time na, magkakaroon siya ng anxiety, depression, Yun nga Pero yun nga, aminin natin ang katotohanan. Like Apollos, we have passion to preach or passion to teach, but face the reality. Meron pa rin tinatawag na incompleteness. Kulang pa rin talaga. Amen? Huwag mo sabihin, alam mo na yan lahat. Kaya nga sabi ron, when Priscilla and Aquila heard him when he preached, they convinced him to learn more. They instructed him, and he was glad to have his mistake rectified. He was glad, Hindi siya offended, Salaman niya. Offend siya, bakit turuan niyo ako attorney ako, engineer ako, di ba? Yung mga ganun Mas magaling ako sa iyo. Pero hindi ganun ang kanyang attitude. Kaya maganda yung attitude niya, Kaya tatlo yung nakita natin kay Apollos. Ano yun? Character, competence, credential. So, ano pa ang magiging resulta niya? Final results. Pag meron kang tatlo nito. Mahirap ba makakita ng ganito? May character ka na. Competence ka pa. Full of credential ka pa. Marami pa naman. May marami mga contender, So, ano magiging ano yung pinaka magiging lundo? Letter C pa rin ang may character ka, competence ka, may credential ka. Ano yung
Pinaka-bottom line. Hindi na siya. C pa rin, C. Price. Ha? Confidence. Pwede, confidence, ano? Oh, pero hindi yun eh. Hindi. Why yung huli? Letter C yung una. Complaint. Letter R yung pangalawa. Oh, yan. Credibility. Credibility. Credible. Diba? Ang hirap kasi yung iba, kinabit lang yung pangalan as bishop eh. Diba? Kinabit lang yung pangalan as doctor eh. Invite mo mag-speak. Credible ba? Kasi ang tao ko naman ngayon. Umiiwalas natin sa hindi. Nanunukat talaga na Oo. Binabayaran, yung iba binabayaran lang eh. Hindi inaaral eh. Nag-train lang 3 days, training, pagka-graduate mo, doctor of ministry, doctor ka na. Di ba? Oo nga eh. Nagbayad ka na ng 5,000, bishop ka na. busy sa shop. Oo, bishop ka na. Di ba? Naalala ko tuloy, Bishop, yung ano namin, isang aming co-teacher, doctoral siya. Tapos, nung pinag-explain namin, dahil kami mga teachers. Di ba, may teacher 1, teacher 2, master teacher, tapos doctoral, may doktor. Pag tinatawag yung pangalan niya, kailangan may doktor. Doktor. Oo, hindi pa pwede, hindi pa payag. Tapos, nung kinokorek namin siya, dahil doktor nga siya, siyempre, mas marami siyang alam sa amin. Eh, yun ang kinain ng kaisipan ko eh, yung magagawa ko. Kaya sa ano eh, talagang malalaman talaga yung may alam tsaka sa... Mahirap yung binayaran lang. Yung ano, hindi talaga inaral. Dinoktor. Kwak-kwak talaga eh. Dinoktor. Yan yung masakit na nagiging katotohanan sa body of Christ ngayon. Maraming ordaining council, naalaman ng mga pastor, pa-ordain ako as bishop. Hindi ka naman qualified. Di ba? Yung mga kumuha No. Nagbibigay ng Doctor of Ministry na kurso, diploma. Hindi naman inaral. Paano ano nun? Kasi yung credibility mo roon. Siyempre, alam mo, pagka ano, lalagay mo sa pangalan mo, Bishop, Doctor, so and so. Let us welcome our guest speaker today. Bishop, Doctor, Engineer. Tapos eh, siyempre, ang dami nakakabit sa'yo eh. Expecting na talagang dynamic eh, di ba? Yung preaching mo eh. Tapos nung tumayo ka dyan eh, walang kalatoy-latoy, walang katorya-torya. Preaching nila. Di ba? Nasaan na yung ano? Credibility. Kaya tama po, nasa tamang linyada po talaga tayo. Di ba? Aral talaga. Inulit ko, no? Yung aral na mapagpakumbaba. Hindi po tayo nagkikreate dito ng mga estudyanteng yayabang. Ayaw ko yung mayabang. Diba? Bishop, yung sabi natin, is very dangerous. Nakakala mo, alam mo na. Hindi na, mag-aaral pa ako. Yun nga eh. Yung mga ganun pa naman kasi. Ito yung purpose natin. Kaya the more na natututo kayo, the more na nagiging humble kayo. Diba? Kaya nga sabi nga na dyan, the Baptist, sabi niya, I must decrease, so Christ increase. Amen? Habang natututo, lalong maging humble. Kasi yung nagiging humble, lalong itinataas naman ni Lord. Yung ano nga, Bishop, nakakita ko sa Arabes ngayon, mga pastor sa probinsya. Bishop, nung magandang na conference, kami ng-Amerikano eh. Tapos, siyempre, parang may discrimination. Pero nung nagsasalita, mag-edition mo na talagang very yung kanilang sinasabi. Na talagang aral na, at yung mga ibang mga pastor na may edad na, siyempre pagka galing ko sa mga parang alam mo, dynamic ano eh, mga kasama mo, mga naka-Amerikano eh.
Pero mas masarap pakinggan pa yung tinuturo po nila. Na talagang So, yung challenge sa atin ito. Na kilala niyo si Pastor Principe. Nabutan niyo yung pastor na. Kilala mo? Hindi, nakita ko lang sa yung mga Pastor. na seminar. Pastor Principe. Ang dinig ko, pinsan ata siya ni Brother Eddie. Pero hindi sila magkasama. Magkaiba sila ng ministry. Kasagsagan ng mga 80s, mga 80s, 90s, kasagsagan ng ano po, ng mga healing, mga miracle. Oh, yung time na yan. Oh. Ang preaching noon, Baptist kasi ako. Hindi ako, pero nung marinig kong nagko-crusade siya at kilala siya sa healing, miracle healing siya eh. At saka pati patay bumubuhay siya. Oo, yung jeep nila na walang gas, lalagyan niya ng gas by prayer. Tumatakbo na walang gas. Walang crudo. Takbo ng 30 kilometers, walang crudo. By faith lang. Ngayon, pag nag-preach siya, maabot ng mga 2 oras, mahigit. Pero hindi ka antokin. Kasi karamihan sa preaching niya, kukuha ng verse, ito lang sinasabi niya. Siyempre kami, bata kami, mga wala naman kami. Kuha ng verse, nga ka lang sa kanya. Kasi lahat pumukwento talaga ng mga milagro ng Lord. Pero wala akong natutunang in-depth sa Word of God. No? Parang makakita ka lang ng siya ay ginagamit ng Lord, puspos. Parang siya lang yung kumbaga talagang magaling. Laki ng congregation niya, lumaki, pero ang nakita ko yun at yun ang mensahe. Oo, yun nga eh. Wala nga. Pero grabe, daan-daan ang tao, punong-puno. Oo, mga tao kasi gusto ng miracles eh. Miracle kasi. Oo. After sa Kaya karamihan doon sa mga ganon, na-extreme. Kasi walang bumabalance yung salita ng Diyos. So, yun nga ang isang kasama ko. Halimbawa, punta siya ng SM. Punta ng SM. Tapos, inuutosan niya raw yung mga gamit doon eh. Halimbawa, nakakita ng refrigerator na maganda. Ikaw, inuutosan kita, pumunta ka sa bahay namin. Inuutosan yun. Pagka meron na gusto ang inuutosan. Punta ka doon sa bahay namin. pumupunta naman. Hindi may mga testimonya siya na pumupunta naman daw. So, may mga biblical na ano ba yung mga principle? Nawala na yung mga yun. Yung mga ganun mga klase, mga ano? Mga healing na yun, mga miracle. Hindi kasi nga napunta na sa, naaaral na po sila, na ano na sila, na nagigage na natin, na i-evaluate na sa panahon natin ngayon, puro aral. Kasi ngayon eh, para palaliman ng Sa aral na yun. napakaba nung pangangaral niya, kwentology niya eh. Oo, kwentology talaga. Mga maka-isang oras bago ka makarinig ng verse. Ng verse, diba bang? Pero yung pinanggalingan namin din siya. Oo. Ano siya, parang sa mag-give of faith talaga din siya. Talagang meron, ano yan, yung kagaya ng kwento. Oh, mga kasabot, mga panahon na pas yan. na walang gasolina, tumatakbo. By faith talaga. Oo. Pero dahil ano yung balance na, nag-ano siya, nag-train siya ng mga pastor, hanggang sa balance. Kaya, pa-upgrade na rin eh. Pa-upgrade po talaga. Sinamahan tayo ni Lord, panahon 80s, 70s, 90s. Puro miracles yan eh. Evangelistic yan eh. More on evangelistic yan eh. Nandiyan sumikat sila Reinhard Bonnke, di ba sila? So, pero pagdating ng pasok ng year 2000, until now, binalik tayo ni Lord sa Bible, sa Word of God. Kaya lahat ng mga kaganapan doon, sinasala natin ngayon dito sa salita ng Diyos. Kailangan bang manatili ito? May mga bagay ba na? Dito tayo kasi itong Word of God ang bumabago ng buhay ng tao. Kailangan proper interpretation, proper teaching, preaching. Diba? So yun ang ano. Kaya ngayon puro aral ngayon eh.
Kaya nga yung mga uminom ng lason, di ba? Kasi masyadong Extreme. Extreme nga, nagkakanda extreme eh. Kaya sabi, hindi tayo mamamatay. Kayo minum, masakit na yun. Sabi niyo, O, di- huwag kayo minum ng- si ano, si Wilde Almeida, di ba? Extreme po yan. Oo, extreme yun eh. Hindi sila naniniwala Pero sa gamot. yung mga miyembro niya, di ba, may sakit. Dali nyo lang kay Wilde Almeida, pray niya, gagaling yan. Tingin ko naman, okay lang yung extreme kasi strong faith ka. Kung malakas ang pananampalataya mo talaga, okay lang. Pero kapag ang framework ng extremity ng faith mo ay wrong interpretation, Yun. na. Oo. Parang nakikigaya ka lang. Kaya totoo yun. Katulad nung sabi mo ng alason, papakagat ng ahas. Yung nakaraan, Oh. makagandang ahas na. No, ano nangyari? Ayun, bumula. Kinakain na ng lupa. So, Di ba, sa preaching niya, papakita niya ahas, bigat yung ahas. oh, ang dami mga, kahit ngayon, dahil pa mga extreme ngayon, lalo ba ng Africa, yung mga napapanood natin, di ba? Yung kanilang extreme na worship, no? May mga nagsasayaw, lumalakad sa baga na nakapaa. Extreme worship yan eh. So, dami. Mga unbiblical, pero ginawa nila ng sarili ng mga katuruan. Binabautismo. Ritual na nga lang. Grabe. Kaya, pag hindi ka maalam dito, diyan natin sinisipat eh. Dito natin sinasala ang teaching kung mali. Halimbawa, babae, yung Trinity, no? May 3 persona, babae lang. So, okay. Course description tayo, syllabus. This course will provide instruction in the principles and practice of hermeneutics with emphasis on in the importance and challenges of Bible interpretation. Ganyan kahalaga po. Yung tinatawag na very important at very challenging yung Bible interpretation. It explores the reasons why there are different interpretation. Yeah. Ito na po. Lumitaw na po ito, no? Sa kadahilanan, no? Lahat ng mga bumabasa ng Bible, bakit magkakaiba ang interpretation? Di ba? Same passage. Pero bakit different ang interpretation? Ang Roman Catholic, basahin yan. Dini-interpret nila ayon sa kanilang bias o pre-understanding o catechism, di ba? O naman ang kanilang mga pamamaraan. Mormons. Minsan nga, sa grupo ng mga Kristiyano, magkakaiba pa rin eh. Pare-pareho na Kristiyano, Diba? Iba-iba pa rin ang interpretation. Kaya lumitaw ito, yung kahalagahan nito. Na talagang matumbok natin ang tamang interpretation. Yung tumbok, yung swak, yung accurate, swak na swak. Santiago 3:1, pakibasa po. Dapat ninyong malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya. 3:1. Mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hatulan ng mas mahigpit kaysa Mas mahigpit ang hatol. Kanino? Sa mga nagtuturo. Hindi naman pinagbabawal ang magturo, ang maging tagapagturo. Pero ang babala, strict ang hatol sa mga nagtuturo, sa mga nangangaral. Di ba? Mas matindi ang hatol. Kasi pag mali ang itinuro mo sa mga miyembro mo, sagap nila yan. Ituturo din nila sa iba yan. Sabi ng pastor namin. Di ba? Mga ganun eh. ganyan pa naman mga At marami po tayong mga naituro. Sa totoo lang. Lalo na yung mga bunga ng 70s, 80s, 90s. Marami tayong naituro na kung ating sisipatin sa salita ng Diyos, wrong interpretation pala. Out of context pala.
kapasadahan natin yung mga talata na yan dito sa subject na to. Kaya nung natutunan ko, Bishop, yung exegesis, Yun. exegetical interpretation of the Bible dun sa eisegetical Oo. Eisegesis, ano? interpretation. Nung maintindihan ko yung lahat ng yan, sinabi ko talaga sa sarili ko, pupubarin ko lahat ng mga nakagis ng kumalat para mag-sink in sa akin kung ano yung bago sa pagre-review ko ng Bible, na-review ko ang Oo. mga teachings ko from salvation to doctrine and everything. Oo. Sabi ko, wala nang Baptist dito, wala nang Pentecostal dito. Biblical. Pentecostal, charismatic, Yemeni, Methodist ako eh. Ay, Methodist din Ang kami galing. daming mga ano dito eh. Tapos, sabi ko, ano ba talaga tama? Dumating ako sa punto na nagtanong, pati ako hanggang sa salvation, kinwestiyon ko na. Sigurado ba akong save ba ako? So, baka galing lang sa, ang alam ko lang eh, galing lang sa interpretasyon ng nagpaliwanag sa akin na nakagisnan ko. So, kaya mahalaga talaga hermeneutics at saka pinaka-importante itong dapat pag-aralan at matutunan. Yes. Hanggat kung po pwede, ma-perfect natin itong herme at saka yung Homiletics. yung exegetical Oo. interpretation. Dati, din ako sa topical tsaka textual kasi natutunan ko yun. Oo, yun nga, very common na natutunan natin Marami yun. akong topical, pero nung maintindihan ko na ang expository preaching ay nagpapalalim talaga ng Oo. pananampalataya. Iba talaga expository. Oo. Kasi bawat context na may subject yan eh. Bawat context. Kaya doon pa lang alam mo na kung ituturo mo eh. At doon ka na rin kukuha ng mga talata para bigyan ng puntos. So, yun ang expository. Kaya, Alam niyo, Bishop, paano yung naging pupunta sa akin, bakit kailangan ituloy ko yung pag-aaral. Is, okay, ginagamit ka ni Lord, Yes, ginamit oh. ka ni Lord, you have that need, pero ang tanong ko po sa sarili ko, nasa alignment ba ako? Yun, nasa alignment linyada ako? ba? Sa Oo, totoo po ginagawa yun. ko na do? I know I have a calling, pero hindi doon nagtatapos na tatayo ka, magpipreach ka. Ang naging pangusap sa akin, alam niyo, Bishop, kung hindi natapos na nasa tama ba akong posisyon? Tama ba ito? Oo, tinawag ako. I can preach, I can evangelize. Pero ang tanong ko sa sarili ko is ito. Kilala ko ba na bubusan ng Panginoon sa buhay ko through His Word? Kaya nung nag-aral po ako nung last year at na tapos po yun, tumigil. Talaga sobrang lungkot ko kasi sabi ko, Lord, i-give up ko yung trabaho ko kasi gusto ko makapag-focus sa'yo. Gusto ko makilala ka na mas malalim kasi okay nag-preach ako, okay nagagawa ko yung preaching ko, okay eto kayo yung Holy Spirit. Pero bakit may kulang? Bakit may hinahanap ako? And yun nga po, nagsabi sila sa akin na aral ka ng aral, hindi ka na natapos. Kasi meron po ako sa sarili ko na mas mabibigyan ko ng kapurihan ng Panginoon sa buhay ko kung nasa tama akong pinalalagyan ng posisyon. Kasi may isang experience din po ako na nangyari na nag-preach ako about kay Zacchaeus. Na which is talaga naman po ay nagnatapang ng buwis. Na kung titignan natin ay nandun naman sa mga explanation, nandun sa verses. Pero nakorek po ako dito na sinabi sa akin, iba na programa nyo, na sino nagsabi sa'yo na nagnakaw siya ng buwis? Na samantalang hindi yan napatunayan, siya ay nagnakaw ng buwis, na ganito ganyan, dahil nga sa paniningil niya nandoon na mas mataas pa doon sa buwis sa tao. So, ayon doon sa pag-aaral at ayon din sa pagre-research ko po, napatunayan na talagang pumapatong siya ng buwis eh. Opo. Kaya nga ibinalik niya ito. So parang nagkaroon ako ng disappointment na mali ba yung ginawa ko? Mali ba yung critics ko? Kulang ba ako? Mali ba yung mga inaral ko? So naging motivation ko sa akin na kailangan akong matuto.
kailangan ko pang matutunan yung bagay-bagay. Yes, Kaya opo. nga po nung dumating ito, pinag-pray ko ito na, Lord, yung desire ng puso ko, ibigay mo sa akin. At may nangyari po that time na, yun nga po, si Pastor Noel nagsabi sa akin na, why not, Pastora, na pasok ka dun sa St. Andrew, dun kay Bishop. So sabi ko, Lord, ito ba yung perfect time? And I thank God po kasi talagang ayon sa desire ng ating puso, ginagay tayo ng Panginoon sa tamang path. Kaya Amen. nagpaalam po ako sa aking bishop, sa mga pastora namin na kailangan kong ma-equip. Doon na kayo lahat nag-aral at yung isang pastora namin is Paulside graduate siya, yung pastora namin is tapos siya kay bishop ng pag-aaral. But then ako po, parang ang pakiramdam ko is kulang ako, empty ako. So I cannot stand there and preach the word of God na pakiramdam ko sa sarili ko, empty ako. At the same time, experience ko na inaral ko naman siya, bakit sinabi niya sa akin mali ako. So I thank God po kasi talaga po yung kaninang sabi niyo nga po, hindi ba yung isang taong kang mag-aral? Na may... Sa dalawang taong ka naman namangman sa ng Diyos. Na doon na sa edad ko, bakit ako nag-aaral? Kasi alam ko, I have this calling, but I need to stand firm and know that my God na talagang kasama ko siya. Kasi paano ko mag-stand doon kung empty ako? At nandun yung nag-input sa akin yung sinabi niya ng isang bishop na mali ka doon, sa interpretasyon mo na yon. So naging challenge to sa akin, yung motivation ko sa akin na. And thank you po dito sa mga narinig ko ngayon. Kanina nga nag-umpisa pa lang tayo, napapaluha ako. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi talagang inaakin na kami dun sa tamang kalalagyan namin. Na hindi basta lang nag-preach ka dyan for nothing. For the glory of our God. Kaya tayo lumayo dyan. Amen. Kaya praise God po. Thank you sa pagkakataon nito. Yung privilege ko. Yan. Marami pa tayong matututunan talaga. Oo nga po. Kaya sobrang thank you. Yes. So, it explores the reasons why there are different interpretation. Considers the inspiration and inerrancy of the scripture. Marami po kasing hindi naniniwala sa tinatawag na inerrancy ng scripture. Diba? As foundational truth and defines key terms. All in a practical, down-to-earth way. Down-to-earth, This course proposes, explains, and illustrates a 7-step process of exegetical investigation. Thus, that will help the student discover the original meaning of a particular passage of Scripture and its significance to us today. Ano purpose? To discover its original meaning. Amen? Ng mga particular na mga passages. At ano ang katuturan nito sa ating kapanahunan? After we discover yung original meaning ng passages na ito, yung significance naman ito in our life today. Amen? Okay, Roman number 2, course objectives. This hermeneutics class aims to help the students, number 1, discover the key terms involved in hermeneutical process. Key terms. Discover. Number 2, develop why there are different interpretations and ground rules for accurate interpretation. Meron din talaga ground rules for accurate interpretation. So, sa unang hermeneutics natin, first hermeneutics natin, meron tayong 5 Ds. Sino makakala ng 5 Ds? Oh. Una, distinguish the genre. Kailangan, alam mo yung kung anong genre nun, yung anyo ng pagkakasulat. Kasi every genre has its own proper interpretation. Kung apocalyptic yan, genre yan. May proper interpretation yan.
Parables yan, may proper interpretation yan. Epistle, di ba? Gospel. So lahat yun, actually, lahat yan may genre yan. Kaya kailangan po natin maano yun. Sumunod, ano? Digging out the history. Di ba? Kailangan mong halukayin mo na istorya niyan. Discerning the author's intention. Amen? Yun lang, sa discerning the author's intention. Minsan, nagbibigay tayo ng interpretation eh. Hindi naman yun ang interpretation ng author. Di ba? Ibang pakahulugan natin sa gustong ipakahulugan ng author. Kailangan mabasa mo ang utang ng author. Bakit niya binanggit yan? Saan niya binabi yan? Di ba? Tapos kuha tayo ng talata. Yan pala, out of context. So, yun ang ating mga papasadahan dito. Kaya mahalaga yung ground rules eh. For accurate interpretation. Ano pa? Drawing out the principle. So, ganun. Yun ang kasunod. Magkakaroon ka na ng ano yung dapat na hamunin ko sa kanila rito. Sa panahon na natin yun, yung nagdodraw ka ng principle. When you're drawing out the principle, kailangan mo isa-alang-alang yung dalawang salita. Ano yun? Ano yung dalawang term? Timeless bound. Yun. Time. Kung ito ay timeless or time-bound. Hindi lahat na nasa Bible applicable sa atin. Ang dami mga nakasulat diyan just for us to inform a history. May time-bound, may timeless. Ang time-bound sa kanila lang. Ang timeless sa kanila, sa atin. At sa mga darating pa mga babasa. Yun ang principle na yan noon. Doon mo sinasala yun. Tapos yung huli? Determine the application. Yun, application na. Determine the application. Kung ano aplikasyon na dapat. Kung anong 5Ds yun. Mahalaga po yun. Galing ng professor. Di ba nakapag-refresh tayo? Lalo kasi, alam niyo nung nag-aral po ako, nag-aral ako sa Andrew noong 2005 ako gumraduate dyan ng una. Hanggang 2008, Master of Divinity. Ang paborito kong guro dyan, yung guro ng hermeneutics at homiletics. Pastor Rick Boto. Habang nagtuturo siya, nangangarap ako. Sabi ko, Lord, I want His anointing. Yun lang pala yun, ano? I want His anointing. Gusto ko po yung style niya sa pagtuturo. Gusto ko po yung pamamaraan niya, how to interpret. Estudyante pa lang ako ron, nangangarap na ako maging kagaya niya. Makapagturo din, lalong-lalo na hermeneutics at homiletics. Yun palang desire ko na yun. Desire ko pa lang noon. Later on, nilakaran ko. Diba? So, ganyan na. Okay na po yun eh, nag-vision eh, mga ganyang design. Yes. Kasi nung bago rin ako, sabi ko, magandang magturo ko, gusto ko ganyan. Yung, di ba? Oo. Yun nga sabi ko, ang galing mo na yun, gusto ko rin na. Yun, oo. Desire yun. Lalakaran mo na. Pagka di-desire mo, siyempre, lalakaran mo. Hindi man agad-agad mangyayari yun. So, yun po. Kaya kailangan natin, alam natin yun. 5Ds na yun. And another D, deepen the skills in doing exegetical investigation. Palalimin. Deepen. Pag-ibayuhin. Diba? Yung kakayanan, yung tinatawag na exegetical investigation. Sa exegetical investigation, ano lang yan? Yung talata, tanungin lang natin yan ng 5W and 1H. Sasagot yan. Sumasagot yan. No? What? When? Where? Why? Who? 5 lang yun, eh, no? Yung H, how? Diba? Kasi pagka hermeneutician ka, matanong ka.
Hindi po pwedeng hindi ka matanong. At ang tinatanong mo, yung talata, yung context. Susubukan natin yan. Magbibigay ako ng isang context. Tanungin nyo ng tanungin. Sasagot yan. Di ba? May sagot yan. Pag tama ang tanong, ha? Pero pag may tama ang tanong, okay. Deepen. No? Exegetical. Kasi madalas sa atin ICGCs eh. ICGCs. Not exegesis. Ang ICGCs, nagba-Bible study kayo. Ikaw, para sa iyo, ano pagkakaalam mo nito? ICGCs yun eh. ICGCs yung mga tanungan na yun. Para sa iyo. Ano pagkakaintindi mo dyan? Para sa akin. Para Ganun. sa akin. ICGCs ang tanungan na yun. Pagkakaintindi ko, ayan, Yun. alam mo na si Jesus. ICGCs yun. Minsan lang yung bishop ginagamit din eh. No? Para sa akin kasi Ayan. yun yung dapat para hindi ka makakawala. Para sa iyo. Kasi ba, tinuro ni pastor eh, hindi. Sabi ko para lang sa akin. Kasi yung application sa atin na. Di ba? Pagka nag-ano ka, para sa, sabi ni Paul dito, ganito. Si Paul, Ang kausap ni Paul, Kristiyano sa Roma. Titignan nyo kung sino kausap. Sabi niya sa mga taga-Roma, o tsaka na tayo makikisawsaw. kasi ginagamit mo namin yun eh, to basic na para. Di ba? Ay, yun pala, dahil para sa iyo, ano naman para kay Paul? Ano naman para doon sa author? Kaya minsan, namamali dahil nga para sa iyo. Ito kahulugan yan. Dapat din bibigyan din nila. Kung ano sinasabi ni Paul? Kung ano sinasabi ng author? Kanino niya Oo. pinag-address? Ma- Timeless ba yun? Time bound? Applicable pa rin ba yun? Hanggang saan? Buti kung makachamba ka, katulad din sa sinabi ni ano. Di ba? Sa sinasabi ni ganito. Oo. Ano yung parang Nakikibasa lang tayo. Tandaan natin, nakikibasa lang tayo sa sulat na may sulat. Di ba? May mga first recipient yan. Di ba? May mga sinulatan yan, particular, church man yan, individual man yan. Di ba? Huwag mo ang i-apply mo ngayon. Huwag na agad para sa iyo yan. Paano? Lord, ano po mensahe mo sa akin sa araw na ito? Bukas ka. Tinutok mo yung kamay mo. Nagbigti si Judas. Hindi, Lord, totoo ba to? Problemado. Problematic ka ba naman? Tumama. Okay, so dedicate themselves to excellence in studying God's Word. Yan, dedicate yourself to excellence in studying God's Word. Mahalaga po yan. Amen? Course outline. So, number 1, preliminaries. May blanco ba ba? Wala na, no? It is an action preparing for something. Yan. Action preparing for something. Number 2, priority of hermeneutics. Yan, course outline tayo nito. Kaya merong hermeneutical overview. Pangatlo, principles of interpretation. Kaya meron tayo diyang hermeneutical spiral. Yeah. Pang-apat, preparation for exegesis. Yung mga blanco ba kayo? Ano naman, ano? Preparation for exegesis. Palima, process of exegetical investigation. May proseso, no? Yung exegetical investigation. At pang-anim, practice of exegetical investigation. Yan ang course outline. Syllabus pa lang po tayo. At ang pinaka-bottom line, sabi nga ng 2 Timothy 2:15, kabisado niyo dapat ito, ha? Study and be eager and do your utmost to present yourself to God, approved, ibig sabihin, tested by trials, a workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing, rightly handling, and skillfully teaching
the word of truth, amplified. No? Sa ibang salin, study to show yourself approved unto God, a workman who need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen? So, a workman, manggagawang hindi nakakahiya. No? Hindi kinakahiya. Kaya, that is our task. Kaya bilang mga pastor, isa po sa pagpapabuti ang pag-aaral ng salita ng Diyos ng panawagan po sa atin nating Panginoon. Amen? So that's all. Thank you for your time. Susunod, level 1. Let's pray. Yan. Sige po. Thank you po sa mga nasa online. Pastora Jackie, I'll close us in prayer. Yes, O Lord, pinupuri ka namin, O Diyos, na salamatan sa wisdom, Panginoon, na binigay niyo po sa amin at sa wisdom na natulong sa amin, God. We thank you, Lord, sa pag-aaral namin ito, maging kagamit-gamit po namin, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian ninyo. Dahil po, Diyos, sa iyong pasamantalang paghiwalay, ingatan niyo po kami, Panginoon, na makarating sa aming mga tahanan at kung ano pa, Panginoon, ang aming activity sa aming buhay. Ingatan niyo po kami at gabayan at ikaw, Panginoon, ang patuloy na mita sa aming buhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless. So, ako kahit pag-ulit-ulit, babalik-balikan ko to. Lalo kong lalong, di ba, na-enjoy eh. Sige po, see you next time. Ayan. Close ka na to.